Hello September takers. So, dako naman po tayo sa general education. Ayan, question of the day po tayo mga ka-warriors. So, the question is, it is talks about in tinatawag nating social science, araling panlipunan. Okay. So, this is the question, teachers. In the Philippine Constitution, again, ang tinatanong, in the Philippine Constitutional Law, judicial review is exercised by the. So we have four choices again. A. Supreme Court. B. Office of the Ombudsman. C. Commission on Election or COMELEC na tinatawag natin. Or sa letter D. Department of Justice. So based on the four choices, ano ba ang tamang sagot dito? Again, I will repeat the question. In the Philippine Constitutional Law, judicial review is exercised by the. Saan ba? Supreme Court ba? B. Office of the Ombudsman. C. Commission on Election or letter D. Department of Justice. Okay, ang tinatanong, judicial review exercises. Okay po. So, alin ba dito ang tamang sagot? Ano nga ang technique na gagamitin natin pagdating sa board exam? Elimination method. Okay. Mag-i-eliminate po tayo mga ka-warriors. Maliwanag po. So, unang tanggalin natin, teacher, si letter C, Commission on Election or COMELEC na tinatawag natin. Ano ba si COMELEC? Do you think COMELEC is connected based on the main point of the question sa tinatanong? Teachers? Ayan, mali si COMELEC. Bakit? Ang Commission on Election ay namamahala sa election process. For example po, pag-organize ng national election at pagbilang ng boto. Yun po ang ginagawa ng COMELEC. Ibig sabihin po, wala po silang power para mag-review ng constitutionally sa mga batas sa law, constitutionality laws na tinatawag natin. Okay, kaya mali po si Commission on Election or COMELEC. Kasi si COMELEC, ang gawain niya po is to organize yung mga national election at pagbilang ng boto. Wala silang power para mag-review ng Constitution sa madaling salita. Kaya mali si letter C. Sunod na tatanggalin natin si letter D. Ma'am Grace, tama po ba si Department of Justice or DOJ na tinatawag natin? Bakit mali si DOJ? Ano ba si DOJ? Ang Department of Justice po, ito yung mga legal arm of the government na nagbibigay po ng mga legal advice. Yun po ang DOJ na sinasabi. Ibig sabihin, pag nag-file ka ng kaso laban sa kriminal, okay, pupunta ka saan? Sa DOJ. Kasi nagbibigay po sila ng legal advice. Hindi po si DOJ ang final authority for the judicial review na sinasabi based on the main point of the question. Mali po si DOJ. Ano nga po si DOJ? Nagbibigay ng legal advice. Okay? Ito po yung mga tinatawag nating legal arm of the government. Okay? Mali po si DOJ. Okay? So next, we have two choices. Either Supreme Court or is it the Office of the Ombudsman? Okay, ano ba ang tamang sagot? Is it A or letter B? Okay, ano nga po ulit ang tanong? In the Philippine Constitutional Law, judicial review is exercised by the ano ba? Supreme Court or Office of the Ombudsman? Okay, the answer is Supreme Court. Bakit mali po si Office of the Ombudsman? Ang Office of the Ombudsman po ay may tungkulin po na imbestigahan ang mga corrupt na government official. Okay, pag corrupt official ang nag-iimbestiga niyan, ano? Office of the Ombudsman. Maliwanag po ba? Okay. So, ano nga po ulit ang Office of the Ombudsman? Anong tungkulin nila? Tungkulin nila na imbestigahan ang mga corrupt na government official. One of the example, kung may mayor kayo na nagnanakaw ng pondo
So, ang ombudsman po ang mag-iimbestiga niyan. O for example, may senator na nagnanakaw ng pundo ng Pilipinas, ombudsman po ang nag-iimbestiga niyan. Pero hindi po sila ang nagdi-decide kung constitutional ang batas. Okay po ba? Hindi po sila ang nagdi-decide. Kaya po mali si letter B. So ngayon, bakit tamang sagot si Supreme Court? Based on the main point of the question, di ba teachers, ang tinatanong, judicial review is exercise. Saan? Sa Philippine Constitutional Law. Sa Supreme Court po yan. Sa judicial review po teacher, ang Supreme Court ang may kapangyarihan na suriin kung ang isang batas or executive order or government action ay naaayon sa konstitusyon. Kaya Supreme Court po yan. Ibig sabihin po, kung may batas na pinasa pero mukhang labag sa konstitusyon, pwedeng ideklara ng Supreme Court na unconstitutional or invalid na sinasabi natin. For example po teachers, kung may batas na naglilimita, ito, usok-usok to ngayon, lalo na sa flood control project. Kung may batas na naglilimita sa freedom of speech ang sinabi ko, pwedeng dalhin ito sa Supreme Court para i-review kung tama ba o labag sa konstitusyon. Maliwanag po. Kaya po, ang sagot dyan, pag ang tanong is talks about the Philippine Constitutional Law Judicial Review, ang isagot nyo po dyan is Supreme Court. Okay. Ito yung pinakamagandang tips para sa mnemonics natin or mas madaling maintindihan nyo mga ka-warriors. Pag sinabing judicial review, keyword, judicial review, anong sagot? Supreme Court agad. Ano nga po ulit? Supreme Court agad. O pag sinabi nating ombudsman, anong isasagot? Ombudsman. Corrupt, ito yung tinatawag nating corruption cases. Okay? Pag sinabing ombudsman, sila ang nag-iimbestiga ng corruption cases. What about COMELEC? Election. Sila yung nag-organize niyan. O what about DOJ? Pag sinabing DOJ, legal advice or prosecution. Okay? So, I hope you learn for these tips in social science. Okay? So, don't forget to follow Maestra Bicolana TL Itambayan. And then, pakisubscribe po sa aking YT channel, Maestra Bicolana TL Itambayan Let Online Review. And then, sa mga nagtatanong po sa YouTube channel ko, nasa mismong comment section po sa baba yung link ng aking YouTube channel. So, para mabalikan nyo po yung mga videos sa LET examination. So, ang kagandahan po ngayon, we are discussing a general education, professional education, and also our majorship. Pero tandaan, nakapokus po si Maestra Bicolana sa ating majorship, which is TLE and TVT-Ed. Okay po. So, sa mga willing po na mag-enroll sa Maestra Bicolana TL Tambayan, ongoing po ang ating enrollment. So, ayan teachers, don't hesitate to PM me. Thank you and God bless. Mabuhay.